Ayan, magsisimula na po tayo. Magandang gabi po sa bawat isa. Happy New Year po sa ating lahat. Isang napaka-makabuluhang pasimula ng taon dahil ito ay ating ginugol sa sama-samang pananalangin. Muli ko lamang pong ipaalala sa bawat isa na pakimute po ang inyong mga gadgets at sa mga mangunguna, please make sure na naka-unmute kapag bahagi na ng inyong pagsasalita. At panatilihin po natin na nakabukas ang ating mga camera para makita po ng lahat ang presensya din po ng bawat isa. At sumabay po tayo sa mga pag-aawitan kahit tayo ay nakamute. Sinasabi sa salita ng Panginoon sa unang kronika, kabanatang 16, talatang 8 hanggang 11. Ang awit ng papuri. Magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan. Ang lahat ng gawa niya, sa lahat ay ipaalam. Umawit ng pagpupuri at siya ay parangalan. Ang kahangahangang gaway, ibalita kahit saan. Dapat kayong magalak, sapagkat kayo'y kanyang bayan. Ang lahat ng sumasamba sa kanya ay magdiwang. Talatang 11, lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya hingin. Sa tuwin ay parangalan, siya at sambahin. Amen. Di natin po alam ang mga mangyayari sa taong ito. Tanging ang Diyos ang nakakaalam. Kaya wala tayong ibang dapat nalalapitan, sambahin at pananampalatayahan, kundi tanging ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Sama-sama po tayo ngayong gabi na lalapit sa Kanya. Samahan niyo po ako sa ating kauna-unahang virtual weekend praying as one. At sa ating pagpapatuloy, sabay-sabay nating awitan, ilapit mo sa'yo. Ilapit mo sa'yo. Nang di na malayo. Muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko. Hangad ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo. Lamang higit sa mundo. Kahit panalayo, ako'y ligapit mo. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y magkatahan. Ilapit mo sa'yo. Nang di na malayo. Muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo'y dalangin ko. Kahit panalayo,
Tanging sa iyo, Diyos, kami ay mananahan. Ngayon naman po, pangungunahan tayo ni Tom Gulapa para sa pagbabasa ng salita ng Diyos at opening prayer. Magandang gabi po. Tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos sa awit una, ang tunay na kagalakan. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikay, pagtawanan lamang at hamakamaking ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging nagsasaliksik ng banal na araw. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi-araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa at ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anuman gawin ay nakakatiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umiihip. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang mga salita na aking pong binasa sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa unang araw ng taon ng 2022. Salamat po sa iyong pangunguna sa amin, pagbibigay ng buhay at kalakasan. Salamat po sa iyo, Ama, dahil ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Patuloy po kami naghahandog ng papuri sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na mabuti at makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos na manlilikha. Tulungan mo kami na bilang pasimula ng aming buhay ng taong ito ay ikaw ay maluwalhati namin at magalak ka sa aming buhay, Panginoon. Sa gabing ito, dinadalangin namin ang bawat isa sa amin, ang aming mga kapatid sa Panginoon, maging ang gagamitin mong lingkod mo na magbibigay ng mensahe. Maraming salamat po, Panginoon. Naghahandog po kami sa iyo, Panginoon, ng pasasalamat sa lahat ng kabutihan ibinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po. Sa pangalan lamang ng aming Panginoon Hesus. Amen. 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 Sa bahaging ito po, mapapakinggan natin ang salita ng Diyos mula sa kanyang lingkod, Kuya Nino Malasarte. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating weekend praying as one. Happy New Year po sa bawat isa. Samahan niyo po ako sa pagbasa mula po sa unang Thessalonica 4:1 at 5:6. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Pamumuhay sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Chapter 5:6. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Actually po, ito pong aking kinuhang verse ay ito po yung ating theme verse sa buong isang taon. Ang ating pong background po sa binasa ko po kanina, ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. At take note po, sinulat po ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na kagaya po natin. Ang ating pong ECC annual theme, maging sa C4, ngayong taong 2022, ay submitted to God's Word, standing strong against the world. Pagpapasakop sa Diyos at sa kanyang salita upang matatag na nakatayo laban sa hamon ng mundo ito. Kailangan po natin ang salita ng Diyos upang labanan ang hamon sa mundo pong ito. Marami pong hamon
ang bawat isa sa atin. Maraming kinaharap na mga laban. Pero sa biyaya at habag ng Diyos, tayo po'y mananatiling nakatayo at matatag na nakatayo kung tayo po ay ating pinangahawakan ang kanyang mga salita. Sola Scriptura. Pagpapasakop sa kanyang mga salita, hindi po madali. Marami pong laban ang kanilang kalooban. Subalit, tayo pong mga nagsasabing mga mananampalataya at pinili at hinirang ng Diyos, hindi po tayo matatakot na harapin ang hamon na ating pong kaharapin. Ano bang mga hamon po na yon, tayo po'y sasamahan ng Diyos upang harapin ang hamon na ito. Ang aking pong pamagat sa aking pong ibabagi sa inyo ngayong gabi, mamuhay na sumusunod na nakalulugod sa harap ng Diyos. Kaya po sabi ni Apostol Pablo, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang iyong pamumuhay ngayon. Yung po una yung sinabi po niya doon sa verse 1. Bakit kailangan po natin na lalo pa nating pagbutihin ang ating pamumuhay ngayon? Kaya dahil po sa marami yung hamon na ating pong haharapin. Kung taong pong 2020, 2021, nabigla po tayo sa mga nangyari. Halos magdadalawang taon na po yung pandemya. Marami sa mga kapatid natin, mga kaibigan, mahal sa buhay na namatay dahil po sa sakit na pandemya. Kaya ito po yung paalala ni Apostol Pablo, lalo nating pagbutihin ang pamumuhay ngayon. Pagbutihin sa larangang pananalangin, pagtuunan at pag-aralan ang salita ng Diyos. Kung maaari makipag-aralan, kagaya po ng C4 at ECC, mayroon po tayong school, ang CCI, para lalo po tayong mahubog sa larangang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, pamumuhay sang-ayon sa natutuhan ng bawat isa sa atin. Mamuhay po tayo na yung mga natutunan po natin, narinig sa kanyang mga anak at mga lingkod at nabasa sa kanyang mga salita, tayo po'y mamuhay, ipamuhay yung ating pong natutunan. Upang sa ganon, tayo po ay matatag na harap sa hamon ng mundo ito. Pangatlo, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Di pa po ang ganda na sa pagharap natin sa hamon na ito, o kung dumating man ang Panginoong Hesus, tayo po'y masusumpungan niya na nakalulugod sa Diyos. Balikan ko po yung verse 6. Napakaganda po na may tatlong bagay po na maaari tayong makita po doon. Una, manatiling gising. Marami po talaga ngayon na humaling sa mga bagay na pangmundo. Kaya kahit si Apostol Pablo noong panahon pa po na ito, noong pang unang mga panahon, sinabi niya po, manatiling gising. Gising na ang ating pong ginagawa talagang ang harapin ang hamon sa mundo na to. Huwag po tayong sumuko, huwag tayong mangamba sa mga haharapin po nating hamon. Pangalawa, laging handa. Naalala ko po noon during elementary days ko po. Sumali po ako sa Boy Scout at talaga pong malaking tulong din yun sa akin. Maraming mga training na sinamahan. Ay lagi pong sinasabi ng aming leader, laging handa. Kasi pag may mga pagkakataon, may mga nangyayari, kami talaga yung mga Boy Scout, yung kung may na hihimatay kapag may mga formation, yung mga Boy Scout talaga yung tutulong kung paano po mabigyan ng paunang lunas. Sa ating pong mga mananampalataya, nakita din po ni Apostol Pablo na magandang paalala to sa bawat isa sa atin na tayo'y maging laging handa sa pagharap sa mga hamon. Hindi po natin alam kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw at buwan at taon. Pero po tayo nakakatiyak na kapag tayo laging handa, kasama natin ang Diyos, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Pangatlo at panghuli, malinaw ang isip. Paano po ba magiging malinaw yung isip natin? Maaring makakatulong po sa atin ang pagiging malinaw ang isip kapag yung ating pinapasok sa ating mga isip ay hindi basura.
Ano po yung makakapaglinaw ng ating kaisipan? Salita ng Diyos, pananalangin, yung ating pong mga personal na devotion. Napakahalaga po nito kasi ngayong panahon po natin, ang social media, yung ating kalaban ngayon, hindi po natin sila nakikita. Tingnan niyo po yung ating mga anak, unti-unti silang binibigyan ng mga maling turo patungkol sa mga pinapalabas o pinapakita ng social media. At madali po itong ma-adapt ng ating mga anak, maging sa mga kabataan. At hindi lamang po sa mga kabataan, kahit po sa ating mga nakatatanda. Kaya po, laging maging malinaw ang isipan po natin. Maging handa. Sinabi ni Apostol Pablo, di tulad ng iba. Yung iba po talaga nagpapabaya na yung kanila pong isipan ay pinupuno ng basura. Tulungan po tayo ng Panginoon na sa ating pong pagharap ngayong 2022. Sa ating tema ngayong taon, napakaganda po na kung ito'y ating pong susundan, hindi po tayo maliligaw. Katulad nung nakaraang taon, laging nakatingin ang ating mga mata sa pangwalang hanggan. At ngayon naman po, maraming hamon na ating kaharapin. Napakaganda po ng ating tema ngayong taon. Submitted to God's Word, standing strong against the world. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin. Happy New Year po sa bawat isa. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang buwan at ang bituin tumatanglaw. Likha mo rin itong sikat ng araw, pag-ibig mo walang hangganan, mananatili man magkailanman ang pagpapala mong ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmula, kaya't ika'y pasasalamat. Dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamat. Dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa mahamon ng kanyang mga salita. Magpapatuloy po tayo sa ating pananalangin. Acts prayer time po tayo. Una po, adoration, and then confession. Sa adoration po, pangungunahan po tayo ni Kuya Rex at ni Ate Jo, at susundan po ng prayer of confession po ni Kuya Onin at ni Ate Rin. Okay, tayo po ay dadako sa ating pagdakila sa ating Panginoon at pagsamba kung sino siya sa ating po mga buhay. Kagalakan ko po na ngayong unang araw sa taong 2022, tayo po bilang mga mandirigma sa pananalangin, tayo po maging gising tayo at harapin ang laban na ito para sa ating Panginoon. Ang ating pong lakas ay tangi lamang siya. Kailanman hindi po siya magagapi. Siya ang ating Panginoon, tiyak ang ating pagtatagumpay. Halina po, tayo ay manalangin sa Panginoon, dakilain natin siya. Manalangin po tayo. Pinupuri po namin kayo, aming Amang Diyos. Wala po kayong katulad. Kayo po yung aming manlilikha. Kayo po, Panginoon, ang makapangyarihang Diyos, soberano sa lahat. Dahil sa iyo, Panginoon, nagkakaroon ng saysay ang amin pong mga buhay. Kayo po ang may likha sa amin, kaya marapat lamang na kami na inyong mga dilikha ay kumilala sa iyo, sambahin kayo, luwalhatiin kayo, aming Panginoon.
Kayo po ang aming Diyos na kabanal-banalan. Walang anumang bahid ng kadiliman o ng karumihan. Panginoon, marapat na kayo ay paglingkuran din namin na mayroong kabanalan. Kayo din po, Panginoon, ang aming Diyos na tagapagligtas. Sa amin pong sarili, wala kaming kakayahan upang maging kalugod-lugod sa iyo. Pero kayo po, sa pamamagitan ng inyong habag at pag-ibig, pinagkalooban kami, Panginoon, ng kaligtasan. Nilinis kami o tinataas namin kayo, dinadakila, Panginoon. Kayo po aming Panginoon ng Diyos na mahabagin. Sa kabila ng aming paulit-ulit na pagkakasala sa inyo, sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga paglabis, Panginoon, sa buhay na ito, kayo po ay nahahabag sa amin, pinatatawad niyo po kami kapag kami nagpapakumbaba. Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig na walang katulad. Panginoon, salamat na kayo po ang aming Diyos na tapat at sapat sa lahat ng sandali. Wala po kayong ipagkakait para sa amin na inyong mga anak na ikabubuti namin. Kung mayroon man kaming mga hinihingi na hindi po ninyo ipinagkakaloob, ito ay para sa aming ikabubuti sapagkat alam po ninyo, Panginoon, ang pinakamabuti para sa amin. Panginoon, kayo rin po ang Diyos na pinakamatalino sa lahat. Kailanman hindi po kayo nagkakamali. Panginoon, hindi namin nauunawaan ang inyong mga pagkilos, pero natitiyak namin na kayo po ay palaging tama. Na kayo po, Panginoon, ang Diyos na mayroon pong kapasyahan sa lahat ng bagay. At ito po, Panginoon, ay para sa ikabubuti ng iyong mga anak. Itinataas po namin kayo, niluluwalhati po kayo ng komunidad na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, sa mga oras na ito, kami ay nagpupuri at kami ay sinamahan mo sa buong taon ng aming pagsasagawa ng Praying as One. Pinupuri ka namin dahil iningatan mo kami laban sa mapanganib na pandemya. Pinupuri kita, Lord, dahil patuloy mong kinokomfort kami, inaaliw kami ng iyong banal na espiritu. Pinupuri kita dahil iningatan mo ang aming buhay, ang aming pamumuhay, at sa araw-araw naming pamumuhay. Pinupuri kita, Lord, dahil ikaw ang nagkakaloob ng lahat-lahat ng pangangailangan namin at mga tulong na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa. Pinupuri ka namin dahil ikaw ang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Lord, sa hapong ito dahil ikaw ay mabuti, matapat, at pinupuri ka namin, Lord, dahil ikaw ay Diyos na buhay na nakakakita, nakakaalam ng mga nangyayari sa bawat isa sa amin. Pinupuri kita dahil sa mga panalangin na idinulog namin, kami ay iyong tinulungan, kami ay pinatnubayan mo, kami ay pinagkalooban mo ng lahat-lahat naming pangangailangan. Pinupuri kita sa hapong ito, sa mga idinulog naming mga kapatiran na nagkasakit. Salamat po, Lord, sa iyong banal na espiritu, sa iyong banal na kamay, na ikaw ay nag-take care sa bawat isa sa amin. Pinupuri kita, Lord, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na soberano, Almighty God, Diyos na may mabuting kalooban, at Diyos na gumagabay sa amin, lahat ng makakabuti para sa amin ay iyong ginagawa. Pinupuri kita, Lord, sa hapong ito na hindi ka po nagsasawa na kami ay tulungan, gabayan. Salamat po, Lord. At ang kapurihan sa iyo ay ibinabalik namin at ikaw ay aming tinataas, niluluwalhati ka namin. At pinupuri ka namin dahil
iyong presensya ay patuloy mong pinagkakaloob at kami sinasamahan. Sa iyo ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Aming Amang Diyos, ngayong pong gabi, narito po kami sa inyong harapan. Kinikilala po na kami walang magagawa. Kami mahina. Palaging nangangailangan ng iyong tulong. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. Tulungan po ninyo kami, O Diyos, na kami ay mamuhay ayon sa inyong kalooban at nakalulugod sa inyo. Panginoon, patawarin niyo po ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming komunidad, sa mga pagkukulang at pagkakasalang na gawa po namin sa inyong harapan. Paging marapatin niyo po kami, Panginoon. Tunay, O Diyos, na kami, Panginoon, ay mahina. Kailangan namin ng iyong mayamang biyaya at habag. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na kami po ay mamuhay na ayon sa inyong salita. Manindigan sa iyong mga salita. Mamuhay na nakalulugod at kayo ang itinataas, kinikilala na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa inyong harapan. Maraming salamat po sa gabing ito. Samahan niyo po kami. Kayo ang manguna sa bawat isa sa amin, sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, at sa komunidad ng Emmanuel Community Connection. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, Diyos namin na makapangyarihan, isang makatarungang hukom, tapat kailanpaman sa buong salinlahi. Bilang iglesia, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa inyong banal na trono. Kami humihingi ng kapatawaran sa aming pagkakasala at pagkukulang bilang mamamayan ng nasyong ito at bilang komunidad ng mananampalataya. Patawarin mo kami na sa tuwing kami nagwawalang bahala o napupuno ng kabilisaan sa kasalukuyang pangyayari ng aming bansa o mula sa politika hanggang sa isyu patungkol sa pandemyang ito, ay kadalasang hindi namin nakikita ang iyong katapatan at pagkilos. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon ng aming kinakaharap. Linisin mo kami at paalalahanan parati na pagbutihin palalo ang pakikipisan sa iyong mga salita upang magkaroon kami ng kaibahan sa mundong ito bilang mga mumunting ilaw na magsisilbing taga-akay sa mga nadidiliman. Tulungan mo kaming patuloy na siyasatin at suriin ang aming pamumuhay upang ito'y maging kalugod-lugod sa iyo at isang mahalimuyak na samyong makaluluwalhati sa pangalan mo. Itong naisin at panalangin ito ay hindi pa mula sa aming mga sarili kundi sa pagkilos ng iyong banal na spirito sa aming mga buhay na nagpapatibay ng pundasyon ng pagkakilala kung gaano kadakila ang iyong katapatan sa amin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. Amen. Awitin natin ang Linisin Mo Ako. Naghahangad ng pag-ibig.
Amen. Ngayon naman po ay ang pangatong bahagi ng Acts Prayer, ang Prayer of Thanksgiving. Pangungunahan po tayo ni Tom Gulapa at ni Kuya Rex Mendoza. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po kami na mayroong kagalakan ng puso sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa iyong mabubuting ginagawa. Nagbubunyi po kami, Panginoon. Papasalamat kami. Umaawit kami, Panginoon. Nag-uumapaw ang aming puso sa mga bagay na ginagawa mo sa amin. Bilang iyong komunidad, Panginoon. Kami, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, nagagalak sa mga bawat na ginagawa mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa buong taon ng 2021, Panginoon, sa iyong mga ginagawa sa aming buhay, Panginoon. Sinamahan mo po kami, Panginoon. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Kaya kami ay nagbubunyi sa gabing ito, Panginoon. Napakabuti mo. Panginoon, sa gabing ito, patuloy na aming pong hinahandog sa iyo, Panginoon, sa iyong trono. Ang pinakamataas na pagpapasalamat, Panginoon. Pinakamataas na sa iyong paanan, Panginoon. Kagaya ng isang babae na nagbuo sa iyo, Panginoon, ng pabango, Panginoon. Dahil, Panginoon, sa iyong ginawa sa kanya, Panginoon. Pagpapatawad, Panginoon. Pagliligtas, Panginoon. Panginoon, nawa maging ganun kami, Panginoon. Na isang pabango na nais namin ikaw ay parangalan, Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, salamat, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid. Maging sa aming mga manggagawang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin. Thank you, Panginoon. Sa pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Panginoon, kayo po yung aming Diyos na tapat at sapat sa lahat ng pagkakataon. Hindi po kayo nagkukulang. Maraming salamat po. Panginoon, maraming salamat na tinutugunan po ninyo ang aming mga pangangailangan sa bawat araw. Salamat na gumagamit po kayo ng mga tao, mga kapatid sa pananampalataya. At maging ang amin pong pamahalaan, ginagamit po ninyo upang kami po ay pagkalooban ng proteksyon, pagkalooban, Panginoon, ng mga bagay-bagay na kinakailangan po namin upang lumaban sa pandemya. Panginoon, bagamat napakarami pa din ng mga pagkukulang ng tao, ang mga walang pagkatakot sa iyo, kayo po yung Diyos na mabuti, na nagtutuwid, nagtuturo, nagpapakilala. Maraming salamat po. Nagbibigay kayo ng pag-asa sa mga pagkakataon kami po ay nalulugmok. Panginoon, maraming salamat po na sa bawat mahal namin sa buhay na lumalabas, nagtatrabaho, kayo po yung nag-iingat, nagpo-protection sa kanila. Salamat po, Panginoon. Panginoon, maraming salamat na sa kabila po ng aming mga hindi magandang mga pag-uugali, mga kasalanan, mga pagkukulang, hindi po nyo binibigay yung nararapat sa amin. Dapat ay parusahan kami, dapat ay tiisin nyo kami, pero Panginoon, mabiyaya po kayo na nagpapatawad. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng panibagong simula. Kayo po yung nagtuturo sa amin. Panginoon, maraming salamat po. Panginoon, kayo din po yung Diyos na naglalagay sa aming isip at puso ng pagnanais na kami ay maging daluyan ng inyo pong pag-ibig at ng inyong katotohanan. Kayo po ang naglalagay sa amin, sa isip at puso namin, na abutin namin yung iba, ipanalangin namin yung iba, tulungan namin ang iba, sapagkat sa aming sarili hindi namin ito kaya, Panginoon. Kayo rin po sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ang kumikilos para tumugon po kami ng mayroong kapakumbabaan, tumugon po kami na puspos ng iyong Espiritu. Aming Ama, maraming salamat po. Kaya Panginoon, sa pagkakataong ito, narito po ang iyong mga anak. Bawat isa po sa amin ay may pagkakataon upang tumulog sa inyo sa pananalangin. Dadalhin po namin sa inyo ang amin pong mga kahilingan.
Mga kapatid, sa pagkakataong ito, tayo ay dadako sa pananalangin. Kung sino man yung mga gustong humiling sa Panginoon, ito man ay personal, pangsambahayan, pangbansa, o pangkomunidad ng ECC, maaari kayong mag-unmute at manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ipinapanalangin po natin sa inyo ang kaarawan ni Jomar Cabato ngayon. Maraming salamat na kayo ang Diyos na nagdadagdag ng mga taon sa amin po mga buhay. Dalangin po namin, siya'y tunay na magpakumbaba, kumilala sa iyo, at maging masunurin sa iyong mga salita. Gawin ko ano ang nararapat upang sa ganoon, sa kanyang pagharap sa iyo upang magbigay sulit, siya'y masusumpungan po niyong nagpakumbaba at nagtapat sa iyo. Bigyan niyo po ng karunungan kung paano mamumuhay sa mundo na ito na nakaluluwalhati sa iyong pangalan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Panginoon, patuloy po kami ng lumalapit. Go ka, Lolet. Dakilang Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po ako at nagpapasalamat. Sa buong isang taon na kami ay iningatan nyo, binigyan nyo po ng aming mga pangangailangan. Amen. Kami po, Panginoon, ay hindi nyo iniwan sa kabila po ng lahat ng mga nangyayari ngayong 2021. Tunay nga, Panginoon, ang kabutihan mo po ay para sa lahat. Salamat po dahil sa iyong mga salita, dahil sa pinag-aaralan namin, kami po ay lalong lumalim. Lalo po namin nakilala kung sino ka, Panginoon, sa aming buhay. Hindi lang po sa akin, Panginoon, kundi po para sa aming mga pamilya na patuloy nyo pong tinatangkilik. Salamat po rin po, Panginoon, na ang bawat pamilya ng ECC ay patuloy na laging manalangin sa inyo, magtutulungan po kami, magpapalakasan, at higit po sa lahat, wala po kaming ibang pupurihin at pasasalamatan kundi kayo lamang. Salamat po dahil meron kaming Diyos na buhay, meron po kaming Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin, at meron po kaming Diyos na hindi nagpapabaya na ang lahat po ng aming mga daing, mga panalangin at lahat po ng mga pagsubok sa amin ay nariyan po kayo at hindi nyo kami iniwan at ang iyo pong biyaya ay sapat para sa aming lahat. Tunay na, Panginoon, na kung wala po kayo sa aming buhay, siguro po sa mga mga nangyayari sa panahon ngayon, wala po kaming pag-asa. Pero salamat po dahil ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa, ikaw po ang Diyos na ng kapayapaan sa amin, at higit sa lahat, wala pong ibang Diyos na amin pong dapat na sambahin at purihin, kundi kayo lamang. Salamat po dahil ang mga pamilya ng ECC ay patuloy nyong iniipon at patuloy nyong binibigyan ng mga gabay sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat po, Ama. Taos puso po ang aming pasasalamat sa pamamagitan po anak ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na kami ay makadulog po sa inyo sa aming mga pananalangin. Patuloy ko pong itinataas, Panginoon, ang aking mga kasama sa SBC, Panginoon. Ang family Marquez, patuloy kang kumilos sa kanilang buhay. Hindi namin alam kung ano po yung nakalaan sa kanilang pamilya, Panginoon, sa taong 2022. Pero ang aking dalangin, Panginoon, na ang mga salita mo na kanilang narinig, ang mga salita mo, Panginoon, na kanila po, Panginoong napakinggan, Panginoon, ay magamit po nila, Panginoon, sa kung ano pa mang hamon, Panginoon, ang kanilang kakaharapin. Patuloy po sila, Panginoon, na lumago pang Panginoon sa kanilang pagkakilala po sa inyo. At patuloy silang magpasakop, Panginoon, sa inyong kalooban sa kanilang buhay. Patuloy din po ang provision mo, Panginoon, sa paggagamot ni Ma'am Abby, Panginoon, sa kanyang karamdaman, maging ang patuloy na kagalingan para kay Sir Chris, para sa kanyang fracture, Panginoon, sa kanyang ankle, Panginoon. Lord, patuloy ko din pong itinataas sa inyo ang aking ibang kasama, Panginoon, na patuloy po sila, Panginoon, magpahalaga sa iyong mga salita. Ang mga salita mo na narinig nila, tutulong sa kanila, Panginoon, para maituwid ang mga mali, Panginoon, na mga relasyon na meron po sila, Panginoon. Ang pagpapasako, Panginoon, lalong-lalo na sa kanilang pagsasama bilang
mga mag-asawa, Panginoon. Patuloy ko po silang itinataas sa inyo. Hindi ko man po masambit, Panginoon, isa-isa ang kanilang mga pangalan, pero kilala niyo po sila, Panginoon. At our desire, Panginoon, to help them. May they see, Panginoon, your grace, Panginoon, na patuloy na nagpapaalala sa kanila, Panginoon. At hindi po kami magsasawang paalalahanan sila. Dahil yun po ang Amen. iyong kalooban, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maging ang pagtugon mo sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, kalakasan sa kanilang mga anak, Panginoon, sa pagdiriwang, Panginoon, ni Liana, Panginoon, ng kanyang first birthday ngayon. Salamat sa inyong kabutihan sa kanyang buhay, maging sa pagtugon niyo sa kanilang mga pangangailangan, maging sa kalusugan, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa kanya. Tulungan niyo po si Jonelle at si Tina na maging mabuting halimbawa po, Panginoon, para sa kanilang anak. At patuloy na magpasakop, Panginoon, sa iyong kalooban. Patuloy din po namin itinataas, Panginoon, ang aming mga OFW, na aming mga kamag-anak, aming mga kakilala, si DJ, Panginoon, he's on duty tonight. Tulungan niyo po siya at gabayan niyo po siya, Panginoon. Hindi namin siya nakasama. Ba't itinataas po namin siya sa inyo, Panginoon. Maging sila Ate Neng, sila Ate Gladys, salamat sa kanilang buhay na sa kabila ng malayo, Panginoon, ay nakakasama namin sila sa mga gawain na ganito, Panginoon. Patuloy mo silang palakasin, patuloy niyo po silang i-comfort, Panginoon, sa kabila ng sila'y malalayo sa amin, Panginoon. Salamat sa inyong katapatan at kabutihan, Panginoon, sa kalakasan at proteksyon. Pag-iingat niyo po sa kanila sa araw-araw. Maging iba namin kasama, mga nating nakakasama sa ECC na nasa malalayong lugar, patuloy niyo po silang samahan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manalangin po. Panginoon, marami po salamat sa isang taon na inyong paggabay, Panginoon, dahil humingi kami ng kapatawaran sa lahat namin nagawa. Sa isip man, Panginoon, sa salita, tatawarin niyo po kami at salamat sa isang taon na inyong paggabay, Panginoon, sa aking pamilya, sa pag-iingat, sa pagkukulang namin sa inyo, Lord, at salamat sa mga kapatiran, Panginoon, na palagi nagpapaalala sa amin kung ano ang aming pagkukulang. At ang iyong salita, Panginoon, ay nagbibigay sa amin ng lakas. Kahit kami nagkulang sa inyo, Panginoon, hindi niyo kami pinabayaan. Hindi kayo nagkulang sa aking pamilya, Panginoon. Kahit ano ang naramdaman namin na hindi man kami makasali sa mga prayer meeting, Panginoon, o anumang hindi namin na-accept, pero nandyan pa rin kayo, Panginoon. Nandyan ang mga kapatiran sa ECC family na palaging nagpapaalala sa amin na ang salita mo, Panginoon, ay dapat naming hawakan. Ang pangako ay dapat naming paniwalaan, Panginoon. Pero Lord, salamat dahil binigyan niyo kami ng lakas at pagmamahal, Panginoon, hindi niyo kami binapabayaan. Salamat, Panginoon, sa taong 2021, Panginoon. At sa mga kapatiran na palaging pinalalangin kami, Panginoon. Salamat sa mga salita na nagbigay sa amin talaga, Panginoon, na palagi kaming paalalahanin at naramdaman namin, Panginoon, kahit hindi man kami nakasay, Panginoon, pero yung salita, Panginoon, ang inyong salita yung binabasa namin, Panginoon, o hindi man palagi, pero Lord, alam namin na nandyan kayo. Salamat, Lord, sa mga biyaya, papagpapala na inyong binigay, Panginoon, sa amin. Marami ding salamat, Panginoon, sa lahat ng mga financial na tumutulong sa amin din, Panginoon. Kalakasan sa pag-iingat sa aking pamilya, sa trabaho, aking mga anak, sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa 2021. Lord, thank you sa mga lahat, Panginoon, kung ano man ang aming pagkukulang. Pero Lord, hindi kayo nagkulang. Lord, salamat po sa darating itong 2022, Lord. Kung ano man ang aming gawin, Lord, tulungan niyo kami na magampanan namin, Panginoon, ang aming gawin para sa inyo, Lord, at sa gawain ng aming ACC family, Lord. Salamat, Lord, sa gabing ito at nakasama ako, Panginoon, at naramdaman ko na nandyan kayo at nandyan ang ECC family. Lord, salamat po sa lahat ng inyong ginawa sa buhay namin ng pamilya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Aming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong mga katugunan, sa mga panalangin po, sa ginagawa po naming Praying as One. Napakabuti po ninyo, kayo ang Diyos na tumutugon sa mga panalangin ng bawat isa sa amin. Kayo nagsusustain ng buhay, ng lakas, karunungan sa bawat isa sa komunidad ng Emmanuel Community Connection. Salamat po, Panginoon. Kayo ang Diyos na hindi nang iiwan, hindi nagpapabaya. Salamat din, Panginoon, na si Uncle Doming ay nakalabas na po ng hospital. Bagamat napakalaki po ng kanyang bill, pero kayo po ang the greatest provider. Kaloob mo, Panginoon, ang kanilang pangangailangan upang makalabas po ng hospital. Salamat din po sa kagalingan. Salamat sa katugunan sa mga panalangin po namin. Kayo ang Diyos na nagpapagaling. Kayo ang Diyos na nagbibigay buhay. Nagbibigay ng karunungan sa mga doktor na tumingin po sa kanya. Ganon din po sa katugunan din po sa panalangin namin sa aking mahal na pinsan, si Bong Tating. Salamat, Panginoon, na ngayon po ay nandoon na po siya sa recovery stage. Salamat sa lakas, karunungan, pag-iingat, kagalingan na ipinagkaloob po sa kanya, Panginoon. Napakabuti po ninyo, kayo ang Diyos na nagbigay ng panibagong buhay sa kay Bong Tating, Panginoon, maging sa kanila pong buong pamilya. Salamat sa provision, sa kagalingan, sa katugunan ng aming panalangin. Maging sa mga kapatid namin sa komunidad ng ECC. Kayo po ang Diyos na tumutugon sa aming pong mga kahilingan, panalangin. Kayo po ang Diyos na aming pong mapagkakatiwalaan, Diyos na aming pong Diyos na tumutugon sa aming pong mga kahilingan. Aming Amang Diyos, papasalamat din po kami na kayo ang Diyos na nag-iingat sa aming buong pamilya, sa mga bata, sa aming pong mga mahal sa buhay, maging kay Mel, sa ang kalooban po ninyo sa darating po ngayong January. Ngayong January, Panginoon, kung siya po ay maoperahan sa kanya pong thyroid, amin itong pinagkakatiwala po sa inyo. Ganon din po, Panginoon, sa pag-uusap patungkol po sa pagmimisyon doon po sa Karamuan, maging sa Bicol. Kung ito po ay kalooban po ninyo, aming Ama, narito po kami ay handang maglingkod para po sa inyong kapurihan, para po sa inyong kaluwalhatian. Panginoon, mangyari ang iyong kalooban, hindi po yung aming mga gusto. Maging sa aming pamilya, Panginoon. Salamat, O Diyos, na sa komunidad na ito ng Emmanuel Community Connection, nariyan po ang aming mga kapatid, mga lingkod po ninyo, mga elders, na nananalangin at nagkakaisa po kami na mangyari lagi ang iyong kalooban, hindi po yung aming mga gusto. Salamat din po sa bawat isa, maging sa mga kapatid po namin na nabalo, nawala ng mahal sa buhay. Panginoon, bigyan niyo po sila ng kaaliwan, katatagan sa kanila pong pag-iisa. Kung sila man po ay nakakaranas ng matinding kalungkutan, makita po nila ang iyong salita na kaya nilang pangawakan at panampalatayan. Maraming salamat po sa mga mahal namin sa buhay. Kayo ang Diyos na magkakaloob ng kaligtasan sa kanila. Gamitin niyo po kami, Panginoon, bilang inyong mga anak, na maibahagi ng malinaw ang iyong salita sa aming pong mga mahal sa buhay, lalo po sa mga hindi pa po kumikilala sa inyo. Maraming salamat po sa komunidad ng Emmanuel Community Connection, maging sa inyong mga lingkod at mga kapatid po namin sa komunidad, na wala pong sawang sama-samang nananalangin, nagkakaisa ang aming mga puso at isip para po sa inyong kaluwalhatian at karangalan. Tayo ang pinakamataas karangal, papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po sa taong 2021. Napakabuti ninyo sa amin. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa amin. Dinadalangin ko po ang ECC community na lalong lumalim sa pagkakilala sa inyo ngayong 2022. Amen. Na kami ay natuto sa nakaraan, napakalaking bahagi sa buhay ng mananampalataya ang pananalangin na sama-sama sa aming komunidad. Ang maging active ang bawat sambahayan sa mga gawain at mag-isa na may pagpapakumbaba at commitment. Unahin at bigyang priority ang pagsamba, pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoon. Ang maunawaan namin kung paano mamuhay ang mga Kristiyano. Kayo po, Jesucristo, ang naiisang pundasyon ng aming buhay, na kami ay mamuhay na naaayon sa iyong biyaya,
italaga ang aming mga sarili na may kabanalan at kumilos na may pananagutan ayon sa aming pagkatawad. Opo. Dapat naming maunawaan na habang kami ay nasa mundong ito, kami ay nasa isang mahigpit na pakikibaka. Ang tulong, habag at kapangyarihan ng Diyos ang ating pinagkakatiwalaan upang makamtan ang tunay na tagumpay. Opo. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, itinataas ko po ang taong ito, 2022, sa inyong harapan na mayroong pag-asa, mayroong kapayapaan na muli ay magiging faithful ka, Panginoon, sa amin. Lord, makita mo nawa kami na kung paanong pinagkakalooban po kami ng buhay at kalakasan ay isauli namin to, na mayroong pagpupuri at mag-glorify lagi ang iyong pangalan. Opo. Ama, sa gabi pong ito, salamat sa bawat isa sa amin na nagkakaisang nananalangin. Salamat, Ama, sa kapayapaan na kahit na magkakalayo kami, Panginoon, ay pinag-iisa mo po kami sa panalangin. Amen. Lord Jesus, I pray na patuloy na lumalim kami at magkaisa sa panalangin. Salamat sa pag-asa sa iyong mga salita na tunay nga ito ay totoo at buhay ang aming Diyos na pinananaligan. Salamat po, Ama, dahil makakaharap kami sa 2022 na ito na mayroong pag-asa at kapayapaan at maging malalim kaming lalo, Panginoon, sapagkat ang aming Diyos ay buhay. Lord Jesus, pinagkakatiwala ko po sa inyo ang aming bansa na nakaharap muli, Panginoon, sa mga panibagong hamon. Ang pandemya na parang titignan namin ay hindi matapos, Panginoon. Ngunit salamat sa pag-asa. Salamat sa iyong mga salita na tunay nga nagbibigay sa amin ng kapayapaan at kaaliwan. Na madalas ay napoprostrate kami, nagkakaroon kami ng takot, nadi-discourage kami, Panginoon, sa mga sinasabi ng mga taong nakapaligid sa amin at sa aming gobyerno. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay nariyan, Panginoon, upang kami ay gabayan. Lord Jesus, nadalan ko po ang kapayapaan at ng freedom ng pagsamba, Panginoon, sa aming bansa. Lalo na po, Panginoon, sa kinaharap naming eleksyon na bibigyan mo po ng pangunawa ang bawat isa, pagpapatawad, pagpapakumbaba, Panginoon, na matuto kami, Panginoon, na mag-stand sa iyong mga salita, na kung ano ang kalooban mo ang siyang mangyari, Panginoon. Huwag nawa kaming sumunod sa mga taong naninira ng mga kapwa, naninira ng aming bansa dahil wala kaming karapatan para gawin to dahil ipinagkatiwala mo po, Panginoon, ng bansang ito para sa amin. Lord Jesus, I pray kung sino ang itatayo mo na Pangulong muli, Panginoon, at ang mga senators ay pagpalain po sila, buksan po ang mga puso, magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa inyo, Panginoon, at relasyon na malalim na pagkakilala sa inyo, Panginoon. Gawin po kami ng mga Kristiyano na merong magkaroon ng prayerful heart, Panginoon, na handang lumuhod at ipanalangin, Panginoon, ang mga namumuno sa amin. Lord Jesus, hindi po kami maaaring mabuhay nang wala ka. Kaya pinagkakatiwala po namin, Panginoon, ang taong ito na merong kaming Diyos na sasama sa amin, Amen. Diyos na tapat at nangako, Panginoon, at hindi mo kami pinababayaan. Nakita namin sa taong 2021 na ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon magpakailanman, Diyos na hindi magbabago, Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagkakaloob ng lahat ng aming pangailangan. At hindi man tinutugon mo at times ang mga prayer request namin, Panginoon, ay meron kaming papagkumbaba ng sumunod, Panginoon, sa iyong plano, Panginoon, sa aming buhay. Ikaw po ang patuloy na mag-glorify sa aming buhay, Ama, at ipinagkakatiwala po namin ang the rest ng lahat ng aming mga prayer request sa inyo. Nakita mo po, Panginoon, ang aming mga puso at alam mo po ang desire ng aming heart, ngunit ang plano mo sa amin ang pinakamabuti, Panginoon. Turuan mo po kami magmahal, turuan mo po kami magpatawad, turuan mo po kami, Panginoon, higit sa lahat na ma-share namin ang iyong salita, Panginoon, sa mga unsaved loved ones namin. Ito na yung panahon para through social media, Panginoon, ma-share namin na yung salita, ang salvation, maging sa mga pinagkatiwala mo sa aming mga trabaho, sa lugar na aming tintirhan, Panginoon, ikaw po ang patuloy na mag-glorify. Lahat ng ito ay pagpupulit, papasalamat lamang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon, kagalakan po namin na dumulog sa iyo, kayo na aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Payapa kami, anuman ang mangyari, dahil alam namin hindi po kayo nagpapabaya at kayo po ang Diyos na in control. Wala pong mahirap para sa inyo. Lahat ay kaya po ninyong gawin. Mangyayari ang inyong kalooban sa bawat sandali. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo. Maraming salamat po sa gabing ito. Mga kapatid, awitin natin ang ating closing song, Walang Mahirap sa Iyo. Tayo po yung magtapos sa isang paghingi ng pagpapala ng ating pong Panginoon. Aming Ama, sa inyo po namin masusumpungan ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Maraming salamat. Patuloy na kumilos po kayo sa aming mga buhay at sa buhay ng aming mga sambahayan. Tulungan niyo po kami na bawat araw isang hakbang papalapit sa iyo, Panginoon. Magkaroon po kami ng katagumpayan sa aming mga lakad kaya kayo ang Diyos na sumasama sa amin. Igawad po niyo sa amin ang inyong mayamang paspas. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo, Panginoon natin. Sa Kanya lamang ang lahat ng kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Salamat sa bautismo. Nabitin kayo, no? Attend tayo ulit sa Lunes. Bitin na. To be continued. Mahaba-haba pa po yan. Okay, dadako po tayo sa ating mga announcement po. Sambahayan worship po tomorrow with families. Material po ay posted na po sa ating ECCFB group. And Kalalakihan Virtual Fellowship po, bukas, alas 7 po ng gabi. So, ang atin pong ECC PAW, weekday, Monday to Friday po, Lunes. Kung nabitin kayo ngayon, join ulit tayo, Monday to Friday, 6 a.m. po yan. And ang ating prayer meeting every Wednesday, nagpapatuloy po kasama ang ating pamilya. Wag po natin yung kaligtaan. And ang Hope meeting po, nagpapatuloy din. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Mag-anyaya po tayo, mag-share po tayo ng link. And ang ating ECC Youth Mentoring, mag-i-start na din po sila. First Saturday. Lahat po itong announcement ko ngayon, first po ito. Una po, mga unang beses po ng pagpapatuloy ng mga gawain. Sa January 8 po yung ECC Youth Mentoring, 7 p.m. din pa po yata sila. Okay. And then, ang ating virtual interactive worship,
Second Sunday po, tayo nakaschedule. So, sa January 9 po yan. So, please save the date. Okay, shoutout po ako sa mga kasama natin ngayong gabi. Lolet, andyan ka po pala. Akala namin nasa bakasyon pa. Kuya Alvin and Ate Georgie, Ate Ana Yadaw and family, Nene Romitman, at kung sino pa ang mga kasama, si April Akinan family, Ate Rin Mutin, Kuya Dan, Ate Pai, Kuya Isa, pa-Starbucks ka naman. Salamat na kasama ka namin. Ate Jess Bulapa, Ate Evelyn Duterte and family. Lorna Iko, di na matapos yung Starbucks. You know? Ate Lorna, si Kuya Alex yung kasama. Si Tom, kumusta ka na dyan? Kuya Onen, Ate Mel, Mama Mercy, at kung sino pa yung makasama sa bahay. Kuya Rex, Ate Chen, Reyna, Raha, Kuya Ray, Ate Leslie, si Ate Rose Kamaing, yan kasama sa bahay, Ate Ming, Timothy, and ako po. Thank you, Lem, sa pag-help sa akin ngayong gabi. Good evening po sa lahat. Pwede na po kayo mag-unmute. Happy New Year po! New Year! Happy New Year! Happy New Year! New Year! Happy Jess! Hi, Karen! Alvin, Happy New Year! Happy New Year! Mga baby! Happy New Year! Happy New Year! Hi, Happy New Year! Kumusta yung mga maintenance nyo? Nainom nyo ba? Hello, Raquel and April. Wala ba Happy New Year, And Alvin and Joji. Bye-bye. Bye po. Magpakita ka naman. Happy birthday. Doble na yan. Doble na yan. Happy New Year.